Lampas 24 na oras nang nasa lugar ang mga libo-libong kapulisan sa loob ng compound ng KOJC sa biglaang paglusob sa isa na sagawang operasyon noong madaling araw ng Sabado, August 24 sa taong kasalukuyan. Samantala, umaasisti din ng Davao Central 911 na nagbigay ng paunang lunas sa mga biktimang KOJC members na nasaktan at nahimatay at sa kasamaang palad, isang KOJC member ang nasawi dahilan sa cardiac arrest na kinilala ang biktima na si Edwin Escobedo Cababat, 51 anyos at isang food vendor. Matatandaan na dinala si Cababat sa Southern Philippine Medical Center o SPMC, ngunit gayon pa man, idiniklara itong dead on arrival. Kinumpirma rin ng KOJC, Attorney Estrelito Torreon na isa ang kumpirmadong patay, 4 ang nasa critical na kondisyon, at isa pang 16 anyos na miyembro ng KOJC ang nasugatan sa pag-atake ng mga kapulisan gamit ang mga inihagis na tear gas sa naturang operasyon. Nagpaabot din ng pakikiramay ang Police Regional Office 11 o PRO 11 sa pagkamatay ng isa sa mga miyembro ng KOJC. Samantala, hindi na nakayanan ng ibang mga kapulisan na kung saan-saan na lamang pumesto para matulog at humiga dahilan sa antok at pagod, at sa adang iba ay wala pa silang tulog simula ng araw ng operasyon. Gayunpaman, nananatili pa rin ang mga kapulisan sa compound ng KOJC dahilan sa utos ni Police Brigadier General Nicolas Torre III na walang aalis hanggat hindi pa nahuhuli si Pastor Apollo Sikibuloy kahit nakailang beses na itong ikot sa buong lugar kahit wala naman itong napala. So ngayon, padami ng padami ang mga Dabawenyo na sumusuporta sa KOJC para sa ginanap na People's Condemnation Prayer Rally sa bungad ng KOJC compound. Nakikisa din ang mga Dabawenyo at anumang mga relihiyon katulad ng Muslim, Kristiyano at Lumad ng Davao City. Mula dito sa Davao City, Charlotte Mayol para sa Radyo Alternatibo Balita Nationwide.